Ang dahilan kasi, ang rason na itong mga lawyers na itong si Kibuloy, kuno nga ay kung sakaling sumuko itong si Kibuloy, ay mukhang meron daw na, anong tawag doon? Ang sinasabi dito ay extraordinary rendition threat. Nang ibig sabihin, pwede daw i-turn over itong si Kibuloy ng ating gobyerno sa US government dahil nga sa mga kasong dapat kaharapin. At yun nga, yung mga kaso pala na itong si Kibuloy sa US, kung sakali mang mapatunayan ang lahat ng akusasyon na yan, abay matindi pala, ano ho? Life imprisonment talaga pala ang kaparusahan. Kaya gano'n na lang siguro ang takot na itong mga ni Kibuloy at syempre ng kampo nga natang si Kibuloy. Matapang etong attorney na ito, pero yun nga, balibaligtad din ang paniniwala. Kaya mukhang ito yung pinakamagandang sagot ni Marcos Jr. sa yun nga, kuno ay posibleng extraordinary rendition or isusuko si Kibuloy sa US. Yan ba ang gagawin ng executive branch ng ating bansa na pinamumunuan nga po ni Pangulong PBBM? Nako, malabo yan dahil ito po ang kasagutan ni Marcos Jr. PBBM sa surrender conditions ni Kibuloy. Siyempre, may mga condition na yan. Okay, matagal lang naglatag ng kondisyon ang kampo ni Kibuloy. Ang kapal ng mukha, ano ho? Matapos niyong birahin ng kampo siyempre ni Duterte, na parang sasabihin na rin natin na kampo nga ni Kibuloy ang nasa Malacanang. Ngayon maglalatag kayo ng mga kondisyones. Ano kayo siniswerte? Ngayon nakikiusap si Bato de la Rosa at kung sino-sino pa. Ano kayo siniswerte? Bakit? Ba't kayo pagbibigyan? Privileged kayo? Eto, korte ang kausapin mo, sabi ni Marcos Jr. Parang hindi niya yata masyadong naiintindihan ang proseso. At dapat maintindihan din to ng mga lawyers nga natong si Kibuloy kung ano ang tamang proseso. Pagka nag-issue ng korte, ang korte ng bench, warrant of arrest, or warrant of arrest, or for arrest, it is out of our hands already. It is the court's hands. Kailangan ang kausap niya ay ang korte. Sa korte dapat sila makipag-usap. Sa korte dapat sila maghain ng kung anumang hiling. Okay? Dahil yun nga, ang gawain ng executive branch ay ipatupad lamang ang batas at syempre natural lamang na ang kapulisan ang may trabaho niyan. Kaya po ganito ang nangyayari. Kaya gigil na gigil itong mga nasa KOJC compound na eto daw na lahat na ginagawa na ito ng kapulisan ay pag-uutos ni Marcos Jr. Siguro bago kay Marcos Jr., tignan mo rin, PNP chief, marami pang pagdadaanan yan. Huwag kayong praning masyado, at isisi, madalas or lagi sa nasa Malacanang ang mga kasablagan, yung mga nangyayaring ito dahil alam ko deserve nyo yan dahil sa paniniwala nyo sa isang leader na abusado at napakaraming karumal-dumal na akusasyon. Good luck.